Sa gitna ng daan, isang babaeng natatakot ang nagmamadaling patungo sa gasolinahan upang humingi ng saklolo. Ngunit, ang clerk ay tapos na sa kanyang shift at kahit patay na ang ilaw, sinabi niyang sarado na sila. Kaya't nagtungo ang babae sa payphone at tumawag sa emerhensya, ipinapaliwanag na nawawala ang kanyang mga bata. Bigla, isang matinding ilaw ang nagsilbing kurtina sa paligid ng booth, at pareho silang naglaho. Tumambad sa clerk na wala ng tao kundi ang pundasyon at konting usok, habang nakatunganga siya bago tumawag ng pulisya. Ang booth ay bumagsak, sumambulat sa lupa. Kinabukasan, dumating ang mga pulis upang mag-imbestiga sa lugar, habang ilan sa kanila ay tinawag ang clerk na isang sinungaling dahil sa kanyang istorya. Si Officer Murphy ay umusisa sa guho ng booth at nakakita ng pagkakakilanlan ng babae, iniisip kung saan na siya. Sa ibang dako, sa kalungsuran, si April kasama ang nobyo niyang si Kyle ay naghahanda para sa kanilang weekend getaway sa liblib na cabin na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ngunit sa dulo, inihayag ni Kyle na inanyayahan niya ang tatlong kaibigan nang hindi ipinaalam kay April, na ikinairita nito. Napabuti ang loob ni April habang silang dalaway naglalakbay. Biglaan, nagpa siya si Seth na magpaputok ng flare bilang biruan, dito na sila nahuli ni Murphy. Pag alam kung saang cabin sila patungo, pinaalalahanan niya sila na may mga hindi pangkaraniwang insidenteng nangyayari sa lugar gaya ng mga pagnanakaw at hayop na pinapatay. Kaya dapat magmatsyag sila. Pagkatapos bigyan ng babala ang grupo, umalis si Murphy at tinungo ang magsasakang may natagpo ang patay na baboy. Ang una niyang hinala ay coyotes ang may gawa, pero pinuna ni Murphy na ang sugat sa baboy ay napakalinis para sa isang hayop. Katulad ito sa ibang mga kaso ng mutilasyon sa mga hayop na nakita niya sa paligid. Pagdating sa kabin, inumpisahan ng grupo ang masayang gabi, kasama ang inumin sa pool area. Tsaka sila naglaro ng ilang oras, sumamang lumakad si Mel na may daladalang aso kasama si April. Nagkwentuhan ng dalawa habang ninanamnam ang kapaligiran, pero bigla lang may narinig ang aso at tumahol ito sabay takbo. Sinundan nila ang tahol ng aso patungo sa isang kagubatang na palilibutan ng bakod at isang nakakatakot na scarecrow, ngunit hindi nila pinansin ang mga warning sign at tuloy pa rin ang lakad. Sa kanilang pagsisiyasat, natagpuan nila ang mga tolda na may tanim na marijuana at hindi mapigilan ni Mel ang excitement, kaya nagtangka siyang kumuha ng ilan. Di kalaunan, bumalik ang aso at kasunod nito ang galit na may-ari ng lupa na may bitbit na palakol. Nagpaliwanag ang mga babae na ang aso lamang ang kanilang hinahanap at sila'y naglalagi lang sa kalapit na kabin. Nang marinig ang tungkol sa kabin, naalala ng lalaki na kakilala niya si April. Travis ang pangalan niya at kaibigan siya ng pamilya ni April, kaya naalala niya ito. Noong bata pa si April, hindi nagtagal, naalala rin siya ni April at tinanggap ng mga babae ang kanyang imbitasyon sa bahay. Nagkwentuhan sila saglit at ibinahagi ni Travis ang ilang detalye tungkol sa PTSD na pinagdadaanan niya mula nang lumaban siya sa giyera. Ipinakita rin niya sa kanila ang larawan ng isang mahiwagang lumilipad na bagay na namataan ng motion-activated thermal cameras. Ipinapalagay niya na ito ay lihim na eroplanong militar at ang hukbong sandatahan ay gumagamit ng lugar na iyon para sa pagsubok mula pa noong Cold War. Mahilig si Travis sa mga teorya ng sabuatan at nangangaral tungkol sa pangangailangang mamuhay sa labas ng grid upang maiwasan ang pagmamanman. Sa huli, kailangan nang umalis ng mga babae, ngunit tiniyak nilang bumili muna ng Mary Jane kay Travis. Pag-uwi ng mga babae, nagbahagi sila ng halaman at nagrelax sa pamamagitan ng paninigarilyo. Kasunod, dinala ni Kyle si April sa isang sulok at inihayag kung gaano kaimportante siya sa kanya bago lumuhod at nagpropose. Ngunit, tumanggi si April at nagtapat na siya ay tatanggap ng posisyon sa New York. Hindi niya pa nailalahad sa kanya ang balitang ito. Nasaktan, iniisip ni Kyle na iniwan siya ni April at lumabas ng silid. Nagkamali ang pagkaintindi ng kanilang mga kaibigan at nagsaya sila, subalit nang malinaw na ang sitwasyon, inalo ni Mel si April. Samantala, sa istasyon ng pulis, tinitingnan ni Murphy ang mga video ng surveillance mula sa gasolinahan. Napatunayan nga na ang phone booth ay biglang naglaho kasunod ng liwanag, at labis ang pagkagulat ni Murphy, may kakaibang presensya sa kinang. Sa pagtuloy ng gabi, naging lasing ang grupo dahil sa kawalan nila ng libangan tulad ng telebisyon o signal ng telepono. Nagtangka sina Kyle at April na magkaroon ng mahinahong usapan ngunit naantala sila nang mamataan ng higanteng bulalakaw na bumulusok patungong kagubatan at sumabog ng malakas. Habang binibideohan ni Seth ang pangyayari gamit ang telepono, nilapitan ng grupo ang crash site. Inakalang nakasaksi sila ng isang aksidenteng eroplano. Ngunit, nasindak sila ng matukoy ang isang tunay na spaceship at mga yapak na nagpapahiwatig na may extraterrestrials na nagkalat sa kagubatan. Sa matinding takot, nagmadali silang bumalik sa kabin at nagdebate kung anong dapat gawin habang bumuhos ang ulan. Iginiit ni Seth na di sila paniniwalaan ng mga pulis kapag sila ay humingi ng tulong, at iminungkahi ni April na mas mabuting magmaneho na lamang sila pabalik sa bayan. Biglang naglaho ang ilaw, ngunit pinanatili ni April na ito ay karaniwang nangyayari tuwing may bagyo. Nagtungo sila sa basement upang suriin ang mga fuse, at doon ay narinig nila ang tahol ng aso kasabay ng kakaibang tunog. Naalala na may itinago ang kanyang ama na baril doon, agad itong kinuha ni April bago sila bumalik sa taas. Dahil lubhang madilim, gumamit ng mga tanglaw ang grupo habang sinisiyasat ang paligid, at nakadiskubre ng mga wasak na bagay ng kumidlat. Natagpuan ng grupo ang isang dayuhan na nakatayo malapit sa pinto ng salamin. Binaril ito ni April at bigla itong naglaho. Habang nagbabasag ang salamin, mabilis na lumisan ang mga kasama at nakita ang dayuhan sa pool, dahan-dahang lumulubog. Nang sa wakas ay nagkaisa silang umalis, nagmadali silang tumungo sa kanilang sasakyan para makaligtas. Makalipas ang ilang minuto ng kanilang pagtakas, nakita nila ang isang naputol na puno na nakaharang sa daanan patungo sa lungsod. Sa masinsinang pagsusuri, napagtanto nilang hindi likha ng kidlat ang malinis na hiwa. Tumila ang ulan, subalit paglingon nila sa daan, tila bay sa tiyak na bahagi lamang umuulan. Sa pagkakataong iyon, isang pulang liwanag ang lumitaw sa paligid at itinaas ng grupo ang kanilang mga mata upang masilayan ang spaceship ng mga dayuhan na lumulutang. Nagmamadaling nagbalik ang lahat sa kanilang sasakyan, ngunit nasira ng spaceship ang mga elektroniko at hindi na ito magawang paandarin, kaya't nagpanik ang grupo. Bumaba si Lex at sinamantala ng mga dayuhan ang pagkakataong iyon para siya ay dakpin gamit ang kanilang ilaw. Lalong tumindi ang takot ng grupo at patakbong nagtago sa gubat. Samantala, patuloy ang pagsisiyasat ni Murphy at natagpuan niya ang isang camper van sa gitna ng kaguluhan. Walang sumagot ng katukin niya ito, kaya pumasok siya at nakita ang isang camcorder sa sahig at pinanood ang huling naitala.
Makikita sa footage na ang isang pamilyang nagkakamping ay nabulabog ng may liwanag sa langit. Nagmamadali ang bata para mas malapitang makita ang pangyayari, ngunit siya'y sinagip at tinukot ng mga dayuhan. Matapos mapanood ang video, sinuri pa ni Murphy ang sasakyan at nakatuklas siya ng dugo sa banyo. Paglabas niya ay sinalubong siya ng ina mula sa video, ngunit agad niyang naapula ang sitwasyon. Nagkwento ang babae na dinukot ng mga dayuhan ang kanyang asawa at anak, anilay nag-i-eksperimento ang mga ito upang alamin ang tungkol sa tao. Tumawag si Murphy ng tulong at habang hinihintay ang ambulansya, nakiusap ang babae na iligtas ang mga tao sa spaceship. Ipinahayag ng mga dayuhan na ibabalik nila ang karamihan ngunit marami pang iba ang naiiwan sa loob. Balikan natin ang pangkat ni April. Nakarating sila sa tirahan ni Travis at kinailangan nilang ipaliwanag ang sitwasyon para hindi sila mapagkamalang mga trespasser. Ibinahagi nila ang lahat kay Travis at ipinakita ang video ni Seth. Ipinaliwanag naman ni Travis na may kasunduang naitatag na sa pagitan ng gobyerno ng US at ng mga extraterrestrial mula pa noong panahon ni Roosevelt. Ayon sa kasunduan, pinapahintulutang dukutin ng mga dayuhan ang mga tao bilang bahagi ng kanilang eksperimento at bilang gantimpala, patuloy na umiiral ang mga tao na parang sila ang nagmamay-ari ng planeta. May isang mahigpit na alituntunin, hindi dapat sino mang magtangkang makipagkomunikasyon sa mga dayuhan na nilabag ni April noong kanyang pinaputukan ng isa sa kanila. Natagpuan ng grupo ang isang dayuhan na nakatayo malapit sa pinto ng salamin. Binaril ito ni April at bigla itong naglaho. Habang nagbabasag ang salamin, mabilis na lumisan ang mga kasama at nakita ang dayuhan sa pool, dahan-dahang lumulubog. Nang sa wakas ay nagkaisa silang umalis, nagmadali silang tumungo sa kanilang sasakyan para makaligtas. Makalipas ang ilang minuto ng kanilang pagtakas, nakita nila ang isang naputol na puno na nakaharang sa daanan patungo sa lungsod. Sa masinsinang pagsusuri, napagtanto nilang hindi likha ng kidlat ang malinis na hiwa. Tumila ang ulan, subalit paglingon nila sa daan, tila bay sa tiyak na bahagi lamang umuulan. Sa pagkakataong iyon, isang pulang liwanag ang lumitaw sa paligid at itinaas ng grupo ang kanilang mga mata upang masilayan ang spaceship ng mga dayuhan na lumulutang. Nagmamadaling nagbalik ang lahat sa kanilang sasakyan, ngunit nasira ng spaceship ang mga elektroniko at hindi na ito magawang paandarin, kaya't nagpanik ang grupo. Bumaba si Lex at sinamantala ng mga dayuhan ang pagkakataong iyon para siya ay dakpin gamit ang kanilang ilaw. Lalong tumindi ang takot ng grupo at patakbong nagtago sa gubat. Samantala, patuloy ang pagsisiyasat ni Murphy at natagpuan niya ang isang camper van sa gitna ng kaguluhan. Walang sumagot ng katukin niya ito, kaya pumasok siya at nakita ang isang camcorder sa sahig at pinanood ang huling naitala. Makikita sa footage na ang isang pamilyang nagkakamping ay nabulabog ng may liwanag sa langit. Nagmamadali ang bata para mas malapitang makita ang pangyayari, ngunit siya'y sinagip at tinukot ng mga dayuhan. Matapos mapanood ang video, sinuri pa ni Murphy ang sasakyan at nakatuklas siya ng dugo sa banyo. Paglabas niya ay sinalubong siya ng ina mula sa video, ngunit agad niyang naapula ang sitwasyon. Nagkwento ang babae na dinukot ng mga dayuhan ang kanyang asawa at anak, anilay nag-i-eksperimento ang mga ito upang alamin ang tungkol sa tao. Tumawag si Murphy ng tulong at habang hinihintay ang ambulansya, nakiusap ang babae na iligtas ang mga tao sa spaceship. Ipinahayag ng mga dayuhan na ibabalik nila ang karamihan ngunit marami pang iba ang naiiwan sa loob. Balikan natin ang pangkat ni April. Nakarating sila sa tirahan ni Travis at kinailangan nilang ipaliwanag ang sitwasyon para hindi sila mapagkamalang mga trespasser. Ibinahagi nila ang lahat kay Travis at ipinakita ang video ni Seth. Ipinaliwanag naman ni Travis na may kasunduang naitatag na sa pagitan ng gobyerno ng US at ng mga extraterrestrial mula pa noong panahon ni Roosevelt. Ayon sa kasunduan, pinapahintulutang dukutin ng mga dayuhan ang mga tao bilang bahagi ng kanilang eksperimento at bilang gantimpala, patuloy na umiiral ang mga tao na parang sila ang nagmamay-ari ng planeta. May isang mahigpit na alituntunin, hindi dapat sino mang magtangkang makipagkomunikasyon sa mga dayuhan na nilabag ni April noong kanyang pinaputukan ng isa sa kanila. Napansin ni Al may kakaiba sa radar at kinumpirma ni Travis na spaceship iyon na agad ding nawala sa screen. Sabi ni Travis, ibig sabihin non ay lumapag na ito. Biglang namatay ang mga ilaw, kaya nagtakbuhan ang lahat maliban kay Travis na nagturo kung paano makabalik sa kanilang cabin. Habang siya'y lumalaban, nakita niya ang butas sa isa niyang tent at pagkarinig na kumilos ang alien sa dilim, binaril niya ito. Wala siyang nakitang katawan ng alien, kaya nagtago si Travis sa ilalim ng mesa at naghahanap gamit ang flashlight. Nang makita niya ang alien na tumatalon sa ibabaw niya, binaril niya ito ulit at narinig niyang nahulog ang katawan ng nilalang bago dumapos sa mukha niya ang kadiring alien na likido. Akala niya tapos na, lumabas si Travis sa pagkakatago. Subalit isa pang alien ang dumakma sa kanya. Samantala, nakarating na si April at ang grupo niya sa cabin at sinimulang harangan ang lahat ng bintana. Isang kakaibang ingay ang maririnig sa labas at sumilip si April sa peephole at nakita ang isang alien na nakatayo sa kanilang pintuan sa parehong oras na maliwanag na ilaw ay sumisilaw sa mga bintana. Nagpanik si Seth at nagpaputok. Muntik nang tamaan sina Murphy at ang kasama nitong si Mitchell nang sila'y biglang pumasok. Agad na pinusasan ng mga pulis si Seth at ininteroga ang grupo. Hindi pinaniniwalaan ang kanilang kwento nang maamoy ang Mary Jane sa silid bilang pruweba. Dinala sila ni April sa pool, ngunit nadiskubre na wala na ang bangkay. Biglang may narinig na ingay sa loob ng barn. Pumasok si Murphy para mag-imbestiga at pagkatapos makakita ng go, siya ay nasindak nang makita ang aso ni Mel na patay na kalat ang mga lamang loob. Sa saglit na yon dumaan ang isang alien sa harapan ni Murphy at lumundag palabas ng bintana. Sinikap ni Murphy siyang barilin subalit lumihis ang tama. Nadinig niya ang alien na patakbo sa mga halamanan, ngunit imbes na sundan ito, nagbalik si Murphy sa patrol car at sinabi kay Mitchell na tama ang mga saksi. Napahalakhak si Mitchell at nagwika kay Murphy na dapat magpatuloy, na ang kanyang kasintahan ay umalis lamang kasama ang ibang tao. Ngunit kumbinsido si Murphy na ini-abduct ito, dahil bigla na lang itong nawala sa kanyang kama magdamag, at wala itong dala ni Susie o anumang kasuotan. At sa huli, ihahanda na ng mga pulis ang pag-alis nila kasama ang nadakip na si Seth, ngunit sa kasalukuyan, isang alien ang lumabas sa gitna ng daan. Napako si Murphy sa pagtitig sa maliwanag na ilaw, hindi naririnig sina Mitchell at Seth na sumisigaw sa kanya na umandar. Gumalaw ang kamay ng alien at biglang hinawakan ni Murphy ang baril niya para barilin si Mitchell at pagkatapos ay nagpakamatay. Nang mawala ang alien, lumabas si April para palayain si Seth at dalhin pabalik sa cabin. Pinaliwanag niya na kinokontrol ng alien ang isip ni Murphy at natakot hanggang sa puntong ginamit ang baril ng pulis para hampasin si Kyle.
Sinisi ni Seth si April sa mga nangyayari at nagdesisyon na mag-isa na umalis, lumabas ng kwarto habang sinisigawan ng iba. Ilang saglit pa nagsimula ng umalog ang estruktura at ang nakakasilaw na ilaw ay naghudyat ng paglapag ng spaceship. Kasunod nito, pinatugtog ng mga alien ang isang mataas na tunog na nagparalisa sa lahat at nagdulot ng sakit. Nabasag ang mga ilawan at lumitaw ang apoy, na posibleng humantong sa pagguho ng bahay, kaya dali-daling sumilong sina Mel at April sa ilalim ng lupa, ngunit naiwan si Kyle upang harangan ang daan gamit ang isang estante para sa kaligtasan ng mga kasama. Lumantad ang isang alien sa pintuan. Tinawag ni Kyle ang pansin nito, inudyukan ng nilalang na sundan siya habang siya'y tumakas. Habang abala namang tumatakas si Seth sa kakahuyan hanggang sa kapusin ng baterya ang kanyang ilaw, at nagliwanag gamit ang isang glow stick. Narinig niya ang isang hindi pangkaraniwang ingay at nagpaputok sa kung saang direksyon. Bigla ang lumutang ang mga alien at inatake si Seth, iniwan siyang sugatan. Nakuhang gumapang palayo ni Seth, ang kamay ay nakagapos at nakalaan sa isang puno, ngunit hindi sapat ito at naanod na rin siya ng liwanag, habang naiwan ang kanyang braso. Nagtago si Kyle na may hawak na kutsilyo sa banyo, ngunit hinuli siya ng alien mula sa kisame at tinukot. Samantala sa ilalim ng lupa nalaglag ang bote ng gamot mula sa bulsa ni Mel at inihayag niyang nagpaubaya na siya dahil iyon ang mas mainam kaysa madukot. Nang pumanaw si Mel, kinuha ni April ang isang bar at nagpa siyang lumaban, ngunit natigilan siya nang biglang namatay ang ilaw at huminto ang ingay. Nalula, binitiwan ni April ang bar at marahang pumunta sa itaas, at doon ay nakita niyang naibalik na ang kuryente. Nakatuklas siya ng isang patak ng dugo sa sahig at ang singsing ni Kyle, at doon niya naunawaan na nadukot ito. Labis na nag-alala, tinakbo ni April ang labas at naabutan ng paalis na spaceship, kaya pinasabog niya ang mga paputok sa himpapawid upang kunin ang atensyon ng mga alien. Sa una walang nangyari, at si April ay nagpatira pa, iniisip na wala na si Kyle. Ngunit nabalik ang spaceship at kinuha rin si April. Sandali pa, nagmulat si April at natagpuan ang sarili sa isang nakakatakot na cocoon. Sa pagpupumiglas, nakalabas siya at nagtungo sa pasilyo, na diskubre ang iba pang mga biktima sa daraanan. Sinundan ng isang matinding liwanag. Narating niya ang dulo ng daan at nalaman na nasa sentro siya ng isang alien na metropolis sa bagong dimensyon. Si Seth din, mulat at dinamdam ang pagkawala ng kanyang braso. Sa wakas, inumpisahan ng isang alien device ang serye ng nakasasakit na pagsubok sa kanya, tulad ng paglagay ng isang kulisap sa pusod, marking ng balat gamit ang laser, at iba pang proseso. Sinuri niya ang kanyang likod. Sa huli, di na nakayanan ni Seth at niyakap niya si April. Patuloy niyang nilibot ang mga pasilyo, sinisiyasat ang mga nakakukun hanggang natuntun niya si Kyle. Mabilis niyang tinanggalan ito ng pagkakagapos at ginawa ang CPR. Humingi siya ng tawad sa nangyari. Nagmulat ng mata si Kyle at nagyakapan sila bago madiskubre ng mga alien. Isang sinag ang kumubli kay Kyle at April, mahigpit silang nagyakap, akala'y katapusan na, subalit bigla silang nasa gubat. Nagdiwang sila sa pamamagitan ng halik at lumisan na magka-holding hands, umaasa sa tulong. Isang tunog ang nagbigay senyas na may tao malapit, at nakita ng dalawa ang ilang militar na nagpaputok at pinaputukan sila. Sa kanyang huling hininga, kinuha ni April ang singsing at isinuot ito ni Kyle sa kanyang daliri bago sila patayin ng mga sundalo sa isa pang putok. Pagkatapos, ang mga katawan ay itinapon sa isang hukay at sinunog. Nagpatuloy ang mga sundalo sa paglilinis ng lugar, tinatanggal ang anumang ebidensya na maaring magpatunay ng pag-iral ng mga dayuhan o ang kasunduan ng gobyerno sa kanila.